Hello guys, good afternoon. Andito ako ngayon guys sa aming sa gitna ng taniman ng mais. Update tayo guys sa aming tanim na mais ngayon kasi malapit na kami mag-harvest guys. By first week of March ay ma-harvest na sila. Ayan guys ang mais namin. Ayan. Ayan guys. 1 hectare guys na mais yan. Tinaniman namin na Tapos yung piggery ko guys ay nandun sa baba. Ayun. Nakikita nyo guys yun? Pupunta tayo dun guys. At i-update din ko aking mga alagang baboy. Kasi oras na naman para magpakain guys. So samahan niyo ako. Punta tayo sa baba. Ano na sila? Hinog na. Malaki ang bunga nila ngayon. So, ito ang daan guys, papunta sa piggery ko. Ayan, medyo may paakyat-akyat yan. May spaghetting pataas pababa. At may paikot-ikot pa guys. Ayan. Medyo mahirap ang daan namin. Pero ngayon guys, ay dry na ang daan. Kaya medyo maganda-ganda na. Ayun yung piggery ko. Maganda dito sa amin guys kasi wala akong kapitbahay dito. Ayan, may mga bamboo, kawayan. Yung kawayan ito guys na bamboo. Ayan. Kung minsan nangunguha ako dyan guys ng yung labong. Ayan. Madaming labong yan guys. At ito ang tubig namin yan. Ayan. Fresh na water ito guys, yung galing sa ilalim ng lupa. Ayan. Itong hose na ito ay pupunta sa aking piggery. Ayan, pupunta doon. So free ang tubig ng aking mga baboy at malinis guys. Parang ito yung mineral water ba sa bukal. Kumbaga fresh na fresh siya. Super lamig ang tubig niya guys. Napakalinaw. So, ito ang aking piggery. Ayan. May pintuan yan guys. Saka naka-netting siya. Kasi para walang papasok na insect. Ito ang aking... Oh, ayan o. Ayan. Ayan yung isa. Naghihintay guys. Hello. Say hello to my viewers. Hello. I'm good. Come on. Ayan guys. Ang aking baboy. Very naughty this baboy. Ito yung dalawa kong gilts guys. Malapit na rin maglanding mga yan. Naglanding na yan pero pinapalampas ko lang. At saka ito yung magto 2 months na ang kanyang pagbubuntis. Ayan. Ayan siya guys. Malaking baboy ito guys. Ito ay large white. Ganito lang guys ang buhay ko dito sa probinsya. Nag-aalaga ng mga baboy, manok. Ayan, halatado na yung kanyang tiyan guys. Ayan, magdadalawang buwan na yan na buntis. 2 months. At ito rin yung dalawa kong biik. Ayan. Mag 2 months old na din ito guys. Ay, more than 2 months old na pala ito. Ayan. Gagawin ko din itong future breeder. Gagawin kong inahin para ang aking inahin ay magiging 5. Kasi ito guys ay mabili ang biik. Kaya ang gagawin ko is magpapaanak ako. Tapos magbebenta ako ng biik. Kasi mas magandang magbenta ng biik kaysa sa fattener. Ano kasi guys, ang biik is konti lang ang magiging gastos mo pag nagtinda ka ng biik. Ang price ng biik dito guys is 5,500 to 6,000. So, kitang meron din tayong kita pag biik ang ating ibebenta.
malaki ang puwet, malapad ang likod, tsaka malaki ang tiyan. Yan ang magandang gawin inahin. Kaya napili ko ito guys kasi maganda. Kahit yung isa maganda rin. Maingay! Maingay! Ay, akin na yan da. Finish. Hindi ko sila binababadan ng tubig guys kasi dyan na ang pagtatain ng baboy. Kaya control lang muna ang tubig kasi mga biik pa sila. Pero ang pagpapakain po is naka-unli sila. Unlimited. Kaya tignan nyo ang katawan is matataba. Babad lang yung mga pagkain nila guys. Ayan. Kakain sila hanggang sa gusto nila. Kaya tignan nyo ang katawan nila. Ang bibilog. So ito ang tubig namin dito sa piggery ko guys. Ayan. Naka-unli yan guys. Kasi ito yung galing dun sa sa bundok. Ayan. Natatapon lang ang tubig namin dito guys kasi 24 hours yan na overflowing ang tubig namin dito. So, ang tubig guys napaka-clear, di ba? Ang ganda. Kaya yung mga baboy ko is sawang-sawa sila sa tubig kasi marami kaming tubig. Guys ay ito yung ginagamit kong panlinis ng aking itong mga netting. Ito ang ginagamit ko guys. Ayan, maganda ito. Ayan, battery operator ito. Chargeable. Ayan. Ginagamit ko ito sa pag-washing ng aking motor. Yung sasakyan namin doon, yung service namin doon, saka paglinis ng mga dito rin sa aming piggery, tsaka sa mga fishnet, gano'n. Maganda ito guys. Maganda nito guys, panlinis ng kulungan ng baboy, lahat. Maganda. Sa garden, pang-kawas, pang-shower. May bakante ako dito guys, ito. Pag may mga nganak ay dito ko nilalagay yung mga biik. Ayan, ito. Bago ito guys. Ayan. May feeder ako dito, ayan. Dalawa. Maganda ito guys, pang 10 fatteners. 10 to 12 fatteners. Talagang pinasadya kong ito. Malaki para pag may mga anak akong baboy, dito ko nilalagay yung mga bagong walay dito. At meron din dito ito yung aking crib. Dito ko nilalagay yung mga pag may mga anak, dito ko nilalagay guys sa crib para maganda ang pag ng baboy kasi may mga baboy guys na matapang mga anak. Kaya nilalagay ko sa crib. Kasi itong baboy ko dito guys is first time ito na mabuntis. So hindi ko alam ang kanyang attitude. So kailangan ito ilagay sa crib. Ayan. Kailangan ilagay sa crib ito pag may awanan niya. So kung bait-bait nila, dalawang yan ang pagbubuntis niya. So sana maging successful. At ito naman guys ang pagkain ng aking mga pato. Ayan, tubig lang guys at rice bran. Very cheap. Mura lang ang pagkain ko sa aking mga pato.
Kung minsan ay yung mga excess na rice namin, nilalagay namin. Ayan. Ganyan lang guys ang pagkain ko sa aking mga pato. Kung minsan nilalagyan ko ng kanin at saka yung mga gulay, yung mga tira-tira namin. Ito na lang guys ang natitira kong pato kasi binenta ko na. Ito yung mga breeders. At meron na rin na naglilimlim dito. Nangingitlog na sila. Ito ang kanilang tinitirahan sa gabi. Ayan, paitlogan. Dito meron na silang mga itlog guys. Ayan. Ang dami ng itlog. Ayan. Ito, meron din dito naglilimlim na. Ayan. Naglilimlim na yan guys. Ganito kasi ang gustong-gusto ng mga pato yung madilim. They want very dark. Ayan, yung mga paitlogan namin yan guys. Bihira pa lang nangingitlog, may 2 box pa lang. 2 box only. Kasi by March guys, itong tag-araw, yan ang magandang pag-ano ng mga pato. Kasi mainit. Pero ngayon medyo malamig kaya bihira muna. Pero yan guys, ito. Ayan. Nangingitlog na. Naglilimlim na guys ito. So, 2 box pa lang. Ito yung isa. Dami to. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Malapit na rin mag-ano ito.